back again with another chika here in Kapihang May Kabuluhan. So today, we're going to talk about our own language or our wika, which is Filipino. So iniisip ko lang kung paano nga ba natin siya mapag-uusapan. Siguro, kailangan natin ng makakasama. Ano? Handa na ba kayo? No. Wait, paano ko siya makakausap? Oh my God! I have here a device na pwedeng mapabalik yung lola ko. And pwede natin siyang makausap and mapag-usapan natin yung about sa Filipino. Let's try it out. Ano to? Nasaan ako? Sino ka? Hi Lola! I'm your apo po. Apo? Oo! Wala nga akong apo. Nobya pa lang ang meron ako. Magkikita nga dapat kami mamaya. Hindi, nandito ka ngayon sa podcast ko and nasa year 2025 ka. And pag-uusapan natin ang wikang Filipino. So ngayon Lola na nandito ka na, maaari ba naming malaman kung ano ang meron sa Commonwealth era? Or pwede mo bang ikwento sa mga viewers natin para magkaroon din kami ng knowledge about it? Sige, kung ganon, nung Commonwealth era, ito yung mga panahon na naghuhubog ng pambansang identidad ang Pilipinas. Ito ay nung panahong 1935 hanggang 1941. Noong mga panahong ito, pinangungunahan ito ng Pangulong Manuel L. Quezon. Siya ang nanguno sa mga reforma, pagkilos, pero ang pinakamatatag noon ay ang pagbuo ng batayan ng wikang pambansa. Kaya siya tinagurian na ama ng wikang pambansa. Noong mga panahon na iyon, naisip ni Manuel Quezon na hindi sapat ang pagkakaroon ng gobyerno at teritoryo ng mga Pilipino. Dapat meron tayong pagkakakilanlan. Kaya, ipinatatag niya ang paghahanap ng pambansang wika ng Pilipinas na hindi lang para magamit sa communication, kundi para maging simbolo ng unity at nationhood ng Pilipinas. Kaya noong 1936, itinatag niya ang Institute of National Language or ang INL. Bakit nga ba? Ito ay para pag-aralan ng iba't ibang wika ng Pilipinas at alamin ang magiging batayan ng wikang pambansa ng Pilipinas. Ito ay under ng Commonwealth Act number 184. Ito ay hindi lamang binase sa pinakamarami o pinakasikat na wika ng Pilipinas. Ito ay isinuri base sa kasaysayan, literatura, at edukasyon ng wika. Kaya, nakita nila na may kapasidad ang Tagalog na magamit bilang medium ng pambansang wika ng Pilipinas. Ganun po ba yun, Lola? Ano ba pong maibabahagi mo sa amin at sa viewers natin? Hindi siya Tagalog talaga. Pagkatapos naman nun, pinirmahan na nila yung Executive Order number 134 noong December 30, 1937, ang Tagalog bilang base ng wikang pambansa. Ah, talaga po ba? Dahilan ng ito ay teknikal, madali, at gagawin nilang simbolo ng pagkakaisa. Pero hindi lang doon yan natatapos. Para maging epektibo, kinakailangan itong ituro, linangin, at standardize. So, sa paanong paraan po natin siya pwedeng ma-standardize sa mga Filipino or maipakalap? Noong 1940, ang ginawa nila under Executive Order 236 ay inatasan nilang lahat ng pampubliko at pribadong paaralan na ituro ang wikang pambansa sa mga estudyante. Pagkatapos din nito, ay naitala na rin ang unang diksyonaryo at aklat sa gramatika. Ito ay ang Tagalog to English vocab at ang Balarya ng wikang pambansa. Ganun po ba? Tapos, meron pa po ba kayong maikukwento sa amin? So, kung yun po yung naging foundation natin, paano siya natawag na Filipino? Yun ay para sa susunod na natalakayan.
So, bago tayo mag-proceed sa next segment natin, magbukas muna tayo ng pagkain and itry mo tong mga to. Na-try mo na ba to, Lola? Or wala to sa panahon mo? Wala naman kaming ganyan. Ano yan, hipon? Opo. Pero Pero sa ano, loob? spicy. Hindi, kasi in-snack form siya. Try natin. Pero hindi ko siya mabuksan. Kaya mo Ano to, mabuksan. mangga talaga to? Ano, gawa lang yan basta. Oh, pabukas po. Mik, palayaw yan ng kapatid ko. Ano yan? Powder milk. Gusto mo ba i-try lahat? Pwede naman natin buksan. Ano ba to? Paano ba to binubuksan? Hindi ko kasi mabuksan. Ang tigas. Babukusan lang kita ng kape. Huwag na yan. O, ayan, tikman Ba't mo. hindi hipon laman nito? Kasi snack na, cracker na siya. Oh, tikman mo tong kape para magising ka. Sarap po ba? Hindi ganyan katigas ang hipon. Eh, ako ba yung gumawa po? Hindi ko kong pagalitan. Try mo lang. Masarap po. Mas masarap yung amin. Okay. So, ayun na po. So, na-try mo na yung mga snacks namin dito sa panahon na to. Ngayon, I wanna ask you lang po kung ano nang nangyari. Paano naging Tagalog? Paano naging Filipino yung Tagalog? Una sa lahat, kailangan muna nating alalahanin na hindi talaga pinili ang Tagalog para ipalit sa ibang wika ng Pilipinas. Ito ay para mapagbuklod tayo mga Pilipino. Ito ay simbolo ng ating pagkakaisa. Dahilan ng ang Tagalog ay wikang may sapat na literatura, malinaw na struktura at madaling maituro sa eskwelahan, ito ay ang pinili nilang base ng wikang pambansa. Kaya, hindi Tagalog ang final form ng pambansang wika, kundi ito ay base lamang at panimulang kukis. So, ano po yung final form ng language natin? Bago pa yung final form talaga, noong 1954, ginawa nilang opisyal na pangalan ang wikang pambansa bilang Pilipino. Oh, P. P. Pilipino. With letter P. Ito ay para ipakita na hindi pagmamay-ari lamang ng mga Tagalog ang wika na ito at kundi ito ay para sa buong bansa. Pinagsimulan din nito, naalala ko, ang mga debate sa pagitan ng mga Tagalog at mga Kapampangan, Cebuano, Bisaya. Kasi nga, tinatanong nila kung ano ang puwang nila sa bansang ito, bakit Tagalog lang, ganito, ganyan. Pero ayun. So, bali pala, yung salitang Filipino or yung language natin is naging unity ng bawat mamamayan. Ayun ay pagkatapos ng Pilipino na term. Ito ay noong 1987, nung naging opisyal ng Filipino ang wikang pambansa. So, pala po, so ang Filipino is not a replacement, it's like a expansion. Ganun po ba? Tama. Habang nagdaan ng mga taon, ang Pilipino ay di na lamang Tagalog na pinalitan ang pangalan, kundi isa itong modernisado at hybridized at culturally enriched na version ng Tagalog. Kaya na muna tayo gatas, Lola. Ang dami na natin ng pag-usapan. At baso pala yan. Opo. Itikman mo yung gatas. Nagayahin na dito. Eto. Lagyan mo ng gatas para mas masarap. Bear Brand. Gano'ng karami ba kayo maglagay ng gatas? Sakto lang po. Okay na po yan siguro. Ano, okay ka na? Natanong mo na lahat ng itatanong mo. Eh kayo ba? Kamusta naman kayo ngayon sa panahon niyo? O, sige. Ngayon naman, ako na yung magbibigay ng info sa'yo para meron ka ring knowledge sa panahon namin ngayon. So, ngayon naman is modern era tayo. Modern era kami ngayon. From 2000s up to now po. So, hanggang ngayon dito is nai-use pa din yung language na Filipino and mas lumalaganap siya. And mas kinakailangan siya ng mga Filipino.
So, first of all, kahit na dumating po yung globalization na and mas naging dominant yung English natin sa maraming fields, nanatili pa rin yung Filipino as our language. And first language pa rin po siya ng bawat Pilipino. So, hindi lang dahil pambansang wika siya ng Pilipinas, dahil din mas nagkakaintindihan yung mga Filipino and nagkakaunawaan tayo dahil mas madali siyang intindihin kasi yun yung first language natin. So, sabi din po sa research is na pinapakita na yung mga Filipino is na yung Filipino language is essential pa rin sa pagtuturo sa mga schools kagaya ng subject na Filipino, pwede rin siyang gamitin sa science, agriculture, history, or many more kasi para mas pag-intindihan yung mga estudyante natin. Mabuti naman kung ganon. Opo. Nagkaroon din kasi kami ng pandemic nung panahon na 2022 ata po yun, or 2020. Can't remember. Tapos, mas nagamit yung Filipino language namin kasi nasa bahay lang naman yung mga tao and kami-kami lang yung magkakasamang magpa-family, ganun. So, mas na-use siya ng mga bawat Filipino. So, pero ngayon kasi po, nagkaroon na ng mas nadagdagan yung Filipino language natin. So, dahil nga po mas lumaganap na yung technology sa panahon natin ngayon, nagkaroon na ng mga tech terms such as screenshots or SS, DM, PM, or many more pa. Tapos, nagkaroon din ng mga pop culture, tapos, yung mga borrowed words from other countries such as yung Japanese, yung Korean, dahil nga madaming mga teleserye or K-drama na napapanood sa Philippines. Tapos, yung mga creative slang Gen Z terms, kagaya ng slay, ganun po. Mga bagong terms. Pumas lang? Slay? Slay! Like, ano siya? Ano ba yung pinagsasabi? Like, yun yung term na ginagamit namin kapag napapansin namin na parang, ang ganda mo, slay ka, very good. Ang ganda mo, papatayin kita. Hindi po gano'n. Napaka-literal naman ng meaning mo sa slay. Siya. Hindi na kita maintindihan eh. Ha? Pwede ko ba itong ibaon? Sige po. Saan ang punta nyo ngayon? Ito, pwede ko ba itong ibaon? Ibaon nyo na po. Gusto nyo ba ipagbalot Teka lang. pa kita eh? Tikman nyo po muna. Ba't ganito to? Malambot yan. Parang puso mo. Diba? Mag-delay pa kayo ni Hiningi pala ako Lolo. ng jowa ko. Oo. Sige. Dalhin mo na to. Alam mo na yung mga yun, nakatayo yung mga yun. Kanina ka pa Ano? nakatingin dyan. Wala yan. Huwag nang pansinin. Ito, ibaon mo, Lola. Gusto mo ba? Ibaon mo to. Wait lang. Ilagay natin dito sa paper bag para may baon ka. Wait lang. Ito, masarap ito kaso wala na. Inubos mo kasi. Sa'yo ba to? Akin na to. Ito. Pagbabaunan kita ha. Para mapakain si Lolo. At siya, tama na yan. Oh. Ito, Saan gusto ba mo ako ba to? Halina. Gusto mo ba to? Saan ba ako babalik? Dito ka! Ay, Diyos ko. Anong ginawa mo kanina? Eto na, wait lang, ulitin ko ulit. Baka sakaling bumalik ka sa ano mo. 1, 2, 3, tin, tin, tin! Ayusin mo! Hindi pa ba nag-work? Ano ba yan? Tan, tan, tan! Wala na siya! So guys, that is all and thank you!